tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga kababayan at sa lahat na sumusubaybay sa ating talakayan tungkol sa mga pandaigdigang kaganapang militar. Dalawang malalaking balita ang sabay na nagpainit sa pandaigdigang kalagayan at muling nagpaalala kung gaano karupok ang seguridad at ekonomiya ng mundo sa kasalukuyan. Ang unang balita ay nagmula sa gitnang silangan kung saan muling sumiklab ang matinding tensyon sa pinakamahalagang daanan ng langis sa kipot ng Hormuz. Samantala, ang ikalawang balita ay nagmula sa Estados Unidos at may kinalaman sa isang aksidenteng kinasangkutan ng isa sa pinakamahal at pinakaabanteng eroplanong pandigma na hindi madaling matukoy ng radar. Para sa ating mga Pilipino, ang mga kaganapang nangyayari sa kabilang panig ng daigdig ay hindi lamang mga karaniwang balitang napapanood sa telebisyon o nababasa sa internet. Ang Pilipinas ay isang bansang binubuo ng maraming pulo at lubos na umaasa sa inaangkat na langis upang mapatakbo ang transportasyon, industriya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang anumang kaguluhan o banta sa mga pangunahing rutang pandagat ng kalakalan ay may sunod-sunod na epektong mabilis na nararamdaman sa ating mga lokal na gasolinahan. Kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, kasunod nito ang pagtaas ng pamasahe sa pampublikong transportasyon at ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating mga pamilihan. Dahil sa direktang epekto ng mga pangyayaring ito sa ating pambansang ekonomiya at sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino, mahalagang maunawaan natin ang buong katotohanan sa likod ng mga balita sa pamamagitan ng seryoso at walang kinikilingang pagsusuri. Sa panahong laganap ang mga usap-usapan at hindi pa napatutunayang impormasyon, layunin nating suriin ang mga opisyal na pahayag at ang tunay na epekto ng mga pangyayari. Titingnan natin kung paano maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang isang insidente sa karagatan ng Gitnang Silangan o ang pagbagsak ng isang eroplano sa California. Sa pamamagitan ng balanseng pagsusuri, mas magiging handa tayo sa mga posibleng pagbabago sa kalagayan ng ating ekonomiya. Upang magkaroon tayo ng pangkalahatang pag-unawa sa ating mga paksa, simulan natin sa unang pangunahing balita na naganap noong Hulyo 31, 2026. Ito ay tungkol sa opisyal na pahayag ng Iran hinggil sa isang di-umano'y operasyong militar na isinagawa ng kanilang puwersa laban sa dalawang tanker ng langis sa kipot ng Hormuz. Ayon sa panig ng Iran, ang mga barkong ito ay inieskortan umano ng militar ng Estados Unidos nang maganap ang insidente. Agad itong nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang pamilihan ng langis dahil sa napakahalagang lokasyon ng naturang kipot. Ang ikalawang balitang ating tatalakayin ay naganap noong Agosto 1, 2026 batay sa oras sa Pilipinas. Isang F-35B Lightning II ng hukbong marino ng Estados Unidos ang iniulat na bumagsak at nasunog malapit sa Miramar Air Base sa San Diego, California. Ang F-35B ay kilala bilang isa sa pinakamahal at pinakaabanteng sasakyang panghimpapawid ng kasalukuyang salinlahi ng militar ng Estados Unidos. Ang aksidenteng ito ay nagbukas ng maraming katanungan tungkol sa kaligtasan at kahandaan sa operasyon ng mga makabagong kagamitang pandepensa ng kanilang hukbo. Dumako na tayo sa mas detalyadong pagtalakay sa unang paksa tungkol sa tensyon at insidente sa kipot ng Hormuz. Batay sa opisyal na pahayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran noong Hulyo 31, 2026, naglunsad ang kanilang hukbong pandagat ng operasyon laban sa dalawang tanker ng langis. Inakusahan ng IRGC ang dalawang barko na hindi umano sumusunod sa mga umiiral na regulasyon habang naglalayag sa karagatan. Sinabi rin ng Iran na gumagamit umano ang dalawang tanker ng isang hindi idineklarang ruta habang nasa ilalim ng pagbabantay mula sa himpapawid ng militar ng Estados Unidos. Ayon pa sa opisyal na pahayag ng IRGC, sapilitang pinatigil at inatake ang dalawang tanker matapos umano nilang balewalain ang paulit-ulit na babala ng puwersang Iranian habang dumaraan sa kipot ng Hormuz. Bunsod ng marahas na pagkilos na ito sa karagatan, 4 pang tanker ng langis na naglalayag sa kalapit na lugar ang mabilis na nagbago ng direksyon at bumalik sa dati nilang kinaroroonan upang makaiwas sa posibleng panganib. Ipinakita ng mabilis na pag-atras ng mga barkong ito ang matinding pangamba ng mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga komersyal na barko sa naturang lugar. Hindi lamang doon nagtapos ang pagkilos ng Iran. Nagpalabas din ng IRGC ng direktiba para sa mga kumpanya ng pagpapadala at mga ahensiyang nagbibigay ng seguro sa mga sasakyang pandagat sa buong mundo.
Sa kanilang paalala, tahasang hinikayat ng Iran ang mga kumpanyang ito na huwag sundin ang mga abiso at patnubay na nagmumula sa United States Central Command o CENTCOM. Ang hakbang na ito ay may tuturing na pagtatangka ng Iran na hamunin ng autoridad at kakayahan ng Estados Unidos na magbigay ng seguridad sa mga komersyal na barkong dumaraan sa kipot. Nais nitong ipakita na ang Iran ang may kontrol sa napakahalagang daanang ito ng langis. Sa kabilang banda, napakahalagang ipaliwanag sa ating mga manonood na ang mga paunang ulat na ito ay nakabatay pa lamang sa pahayag ng IRGC ng Iran. Sa mga usaping may kinalaman sa geopolitika at militar, hindi dapat tanggapin kaagad bilang ganap na katotohanan ang pahayag ng isang panig hanggat wala pang hiwalay na pagpapatunay. Ang mga pahayag sa gitnang silangan ay madalas ding ginagamit bilang bahagi ng digmaan sa impormasyon at ng estratehikong pagpapahayag ng mga bansang sangkot sa hidwaan. Dahil dito, mahalaga ang opisyal na tugon at kumpirmasyon mula sa US CENTCOM at sa mga may-ari ng dalawang tanker tungkol sa tunay na kalagayan ng mga barko at ng kanilang mga tripulante. Sa pahayag ng US CENTCOM, mariing pinabulaanan ng militar ng Estados Unidos ang mga paratang ng Iran. Tinawag nila ang mga ito na maling impormasyon at mga bantang binibigkas lamang upang maghasik ng takot sa pandaigdigang pamilihan. Kinumpirma ng Estados Unidos na patuloy na nagpapatrolya ang kanilang mga puwersa at nagbibigay ng proteksyon sa mga komersyal na barko. Ayon sa kanilang pahayag, nagawa nilang ilihis sa mas ligtas na ruta ang 24 na komersyal na sasakyang pandagat at pigilan ang 4 pang barko upang mapanatili ang kaligtasan sa kipot. Upang matiyak ang balanseng pag-uulat, kinakailangang iwasang tanggapin kaagad ang pahayag ng Iran bilang pinal na katotohanan hanggat wala pang hiwalay na pagpapatunay mula sa kabilang panig o sa mga pandaigdigang pangkat na nagbabantay sa mga paglalayag. Agad na nagtaas ng antas ng pagbabantay ang mga organisasyong tulad ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO at Windward AI upang subaybayan ang mga pangyayari. Ayon sa datos mula sa Kepler, isang kilalang kumpanyang nagsusuri ng datos, bumagsak ng 77% ang bilang ng mga tanker na nagtangkang tumawid sa kipot ng Hormuz matapos kumalat ang balita. Ipinakikita ng napakalaking pagbagsak na ito sa trapiko ng mga barko na kahit wala pang malinaw at hiwalay na kumpirmasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang di umano'y tinamaang tanker, sapat na ang takot sa pagkagambala ng supply upang halos mapahinto ang paglalayag ng mga barkong nagdadala ng langis. Suriin naman natin ngayon ang geopolitikal at pang-ekonomiyang epekto ng tensiyong ito, lalo na kung bakit napakahalaga ng kipot ng Hormuz sa buong mundo. Itinuturing ang kipot ng Hormuz na pinakamahalagang makitid na daan ng pandagat para sa transportasyon ng langis. Araw-araw humigit kumulang 20 hanggang 21 milyong bariles ng krudo ang dumaraan dito. Katumbas ito ng tinatayang 25 hanggang 27% ng kabuuang langis na iniluluwa sa pamamagitan ng mga barko sa buong mundo. Bukod sa krudo, halos 20% rin ng pandaigdigang kalakalan ng tunaw na likas na gas o LNG ang dumaraan sa parehong ruta. Dahil walang sapat at praktikal na tubo sa kalupaan na maaaring gamiting alternatibong daanan para sa napakalaking dami ng langis mula sa Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at United Arab Emirates, ang anumang banta sa kipot ay maaring magdulot ng biglaang pagkabigla sa supply sa pandaigdigang pamilihan. Ang ganitong uri ng tensisyon ay direktang nagdudulot ng pangamba dahil maaari nitong mabilis na pataasin ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan, kabilang ang Brent at Dubai crude. Para sa ating bansa, lubhang mataas ang pag-asa ng Pilipinas sa inaangkat na langis. Tinatayang 90 hanggang 98% ng langis na kailangan natin ay nagmumula sa ibang bansa, partikular sa gitnang silangan. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, karaniwang nararamdaman ang epekto nito sa mga lokal na gasolinahan sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo sa pamamagitan ng lingguhang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga pag-aaral ng mga ekonomista, ang bawat 10% pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis ay maaaring magdagdag ng 0.3 hanggang 0.4 bahagdan sa kabuuang antas ng inflasyon sa Pilipinas. Kapag tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, maaari itong humantong sa paghiling ng mga chopper at operator ng pagtaas ng pamasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bukod dito, tumataas din ang gastos sa paghahatid ng mga produktong agrikultural tulad ng bigas, gulay at isda mula sa mga lalawigan patungo sa mga pangunahing lungsod.
Kaya naman ang tensisyon sa kipot ng Hormuz ay hindi lamang isang usaping militar. Isa rin itong direktang banta sa pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon naman sa mga ulat ng Asian Development Bank o ADB, ang matagalang krisis sa mga pangunahing ruta ng enerhiya ay maaaring magbawas ng hanggang 1.3 bahagdan sa paglago ng ekonomiya ng mga papaunlad na bansa sa rehiyong Asya-Pasipiko. Maari rin itong magpataas ng inflasyon ng hanggang 3.2 bahagdan. Ipinakikita ng mga datos na ito na ang matinding pag-asa ng Pilipinas sa inaangkat na langis ay naglalagay sa bansa sa patuloy na panganib ng biglaang pagtaas ng presyo tuwing may kaguluhan sa gitnang silangan. Iwanan muna natin ang gitnang silangan at tumako naman tayo sa ikalawang pangunahing balita tungkol sa aksidente ng isang F-35 na eroplanong pandigma ng Estados Unidos. Noong Agosto 1, 2026, bandang alas 7:02 ng umaga batay sa oras sa Pilipinas o Hulyo 31 sa lokal na oras sa Estados Unidos, naitala ang pagbagsak at pagkasunog ng isang makabagong eroplanong pandigma. Opisyal na kinumpirma ng eroplano ay isang F-35B Lightning II ng Hukbong Marino ng Estados Unidos na nakatalaga sa Marine Aircraft Group 11 sa ilalim ng 3rd Marine Aircraft Wing. Naganap ang insidente sa lugar na ginagamit ng mga eroplano sa paglapag, paglipad at paghahanda malapit sa Marine Corps Air Station Miramar sa San Diego, California. Mahalagang linawin sa ating mga manonood na bagamat opisyal nang nakumpirma ang insidente, kailangan pa ng karagdagang pagpapatunay sa mga teknikal na detalye ng pagbagsak. Ang mga investigasyon sa ganitong uri ng aksidenteng militar ay karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon bago mailabas ang pinal na teknikal na ulat. Nagdulot din ang pagbagsak ng eroplano ng maliit na sunog sa mga halaman sa paligid ng himpilan. Gayunman mabilis itong naapula ng mga bumbero at mga pangkat na tumutugon sa mga biglaang sakuna sa lugar. Tungkol naman sa kalagayan ng piloto at sa isinagawang pagsagip, sinabi sa paunang opisyal na impormasyon ng Hukbong Marino ng Estados Unidos na matagumpay at ligtas na nakatalon palabas ng eroplano ang nag-iisang piloto bago ito bumagsak sa lupa. Nakita umano ng isang saksi ang pagbuka ng parachute ng piloto sa taas na humigit kumulang 200 talampakan o 61 metro mula sa lupa. Ang mabilis na paggamit ng upuang pangkaligtasan sa napakababang taas ay nagligtas sa buhay ng piloto mula sa tiyak na kapahamakan. Matapos ang pagbagsak, agad na isinagawa ang operasyong pangkagipitan at pagsagip upang tiyakin ang seguridad sa paligid ng labi ng eroplano at maapula ang anumang natitirang apoy. Agad ding dinala ang piloto sa isang lokal na pasilidad na medikal upang suriin at gamutin. Kinumpirma ng mga otoridad ng militar na maayos ang kalagayan ng piloto at hindi naman kritikal o nagbabanta sa buhay ang kaniyang mga pinsala. Ang kaligtasan ng piloto ang itinuturing na pinakamagandang balita sa gitna ng pagkawasak ng kagamitang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ipaliwanag naman natin ang uri at epekto ng aksidenteng ito sa mga operasyong pandepensa ng militar ng Estados Unidos. Sa ilalim ng DODE Instruction 6055.07 ng Kagawaran ng Tanggulan ng Estados Unidos, ang ganitong uri ng insidente maaaring uriin bilang Class A mishap, ang pinakamataas na antas ng malubhang aksidente sa kanilang sistema. Itinuturing na Class A mishap ang isang insidente kapag ang kabuuang pinsala sa ari-arian ay umabot o lumampas sa 2.5 milyong dolyar kapag ganap na nawasak ang sasakyang panghimpapawid o kapag nagdulot ito ng pagkamatay o permanenteng kapansanan sa isang tao. Dahil ang isang F-35B na kilala sa kakayahan nitong lumipad mula sa maikling landasan at lumapag ng patayo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 109 milyong dolyar, ang ganap na pagkawasak nito ay automatikong maituturing na aksidenteng nasa pinakamataas na antas. Dahil sa laki ng halagang sangkot at sa kahalagahan ng teknolohiya ng eroplano, dalawang magkahiwalay na investigasyon ang isinasagawa ng Hukbong Marino ng Estados Unidos upang matukoy ang tunay na sanhi ng aksidente. Ang unang lupon ay ang Safety Investigation Board o SIB. Nakatuon ito sa pagtukoy sa mga teknikal na dahilan ng aksidente upang maiwasan ang kaparehong pangyayari sa hinaharap. Mayroon itong tinatawag na pribilehiyo sa kaligtasan kung saan ang ilang impormasyong nakalap ay hindi maaaring gamitin sa mga demanda o disiplinaryong hakbang. Ang ikalawang lupon ay ang Accident Investigation Board o AIB. Ito naman na naghahanda ng ulat na maaaring ilabas sa publiko at gamitin sa mga prosesong legal at administratibo. Sinisiyasat ng mga lupon kung isang teknikal na pagkasira, pagkakamali ng piloto o ibang panlabas na salik ang naging pangunahing sanhi ng pagbagsak.
Sa mga nakaraang investigasyon sa mga aksidente ng F-35, apat na pangunahing kategorya ang karaniwang sinusuri. Una ritong pagkasira ng makina, kabilang ang mga problemang dulot ng sobrang init sa F-135 engine. Ikalawa ang mga aberya sa programang pang-computer na maaaring magbigay ng maling babala o makaapekto sa pagkontrol sa paglipad. Ikatlo ang mga problema sa onboard oxygen generating system o OBOGs na maaaring magdulot ng kakulangan ng oksiheno sa piloto. Ikaapat ang foreign object debris o FOD kung saan maaaring may piraso o bagay na pumasok sa pasukan ng makina bago o habang lumilipad ang eroplano. Tungkulin nating iwasan ang paghihinuha o pag-iimbento ng sanhi ng pagbagsak habang wala pang pinal na opisyal na ulat mula sa militar ng Estados Unidos. Ang paghihintay sa opisyal na resulta ng SIB at AIEB ang tanging tamang paraan upang matukoy kung may malalim at malawakang problema sa hanay ng mga F-35 o kung isa lamang itong hiwalay na insidente. Mahalagang panatilihin ang objetibong pananaw sa mga balitang militar upang hindi tayo matangay ng mga maling haka-haka at hindi napatunayang pahayag sa mga daluyan ng pakikipag-ugnayan sa internet. Bilang paglalagom, nakita natin ang dalawang magkaibang mukha ng mga hamong kinakaharap ng mga makabagong puwersang militar. Sa isang panig, naroroon ang tumitinding tensyon sa mga rutang pandagat ng kalakalan sa gitnang silangan, partikular sa kipot ng Hormuz. Ipinakita ng magkasalungat na pahayag ng IRGC ng Iran at ng US CENTCOM kung gaano kabilis maaring maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan ng langis, ang 77% pagbagsak sa bilang ng mga tanker na nagtangkang dumaan sa kipot ay malinaw na patunay na ang takot sa isang geopolitical na krisis ay maaaring magkaroon ng biglaan at mabigat na epekto sa pandaigdigang supply at pamamahagi ng enerhiya. Sa kabilang panig, ang Class A mishap na kinasangkutan ng F-35B ng hukbong marino ng Estados Unidos sa California na nagkakahalaga ng humigit kumulang $109 milyong ay nagpaalala sa atin sa mga teknikal na hamon at panganib sa pagpapatakbo ng mga pinakaabanteng kagamitang militar. Bagamat ligtas ang piloto dahil sa matagumpay niyang pagtalon palabas ng eroplano, ang pagkawala ng ganitong kahalagang kagamitan ay nagbubukas ng mga pagsusuri sa kahandaan sa operasyon at sa mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kanilang hukbo. Ipinakikita ng dalawang pangyayaring ito na ang mga usaping militar at geopolitikal ay may malalim na kaugnayan sa katatagan ng ating mundo. Sa gitna ng mabilis at masalimuot na mga pangyayaring ito, napakahalaga para sa ating mga Pilipino na manatiling mapanuri at tumutok lamang sa mga napatunayang balitang militar at geopolitikal. Ang pag-unawa sa mga mekanismo sa likod ng mga pangyayari ay tumutulong upang maprotektahan natin ang ating sarili laban sa maling impormasyon at walang batayang haka-haka. Ang bawat galaw ng mga makapangyarihang bansa at bawat pagtaas ng tensyon sa mga daanan ng barko ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating pambansang seguridad at kalagayang pang-ekonomiya. Bilang pagtatapos sa ating talakayan ngayong araw, nais kong mag-iwan ng isang walang kinikilingang tanong para sa ating mga kababayan. Ano ang inyong pananaw sa maaaring maging epekto ng tensyon sa kipot ng Hormuz, sa presyo ng langis at mga pangunahing bilihin sa ating bansa? Mangyaring iwanan ng inyong maayos at magalang na komento sa ibaba upang magkaroon tayo ng makabuluhang talakayan. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa nating pagsusuri at napatunayang balitang militar. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay.